Anong moral meron ka? Wala. Bawal makiapit sa asawa ng may asawa. Kirina ka pala. Kirina ka. Sikreto po ni Risa Ontiveros, ibinulgar na dito sa video na to. Naku po. Totoong pagkatao po nitong si Senator Risa Ontiveros, ibinulgar po nitong si Peter Mutok. Sabay-sabay po natin kikilalanin kung sino nga ba itong senadora na to. At dito rin sa video na to mga kababayan, pag-uusapan po natin itong mensahe nitong si Senator Cynthia Villar dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At kung ano nga ba yung pagkakakilala nitong si Senator Villar dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At pag-usapan na rin po natin itong pagkakatalaga dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte bilang tagapamahala ng mga ari-arian ng KOJC. Yan po ang headline ngayon. Yan po ang pinakamainit na balita ngayon. Itong pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga ari-arian nitong KOJC. At dito po kay Vice President Sara Duterte, kung hindi mo pa alam, madam, kung ngayon mo pa lang napapansin yung mga kaganapan na yan, napakaigi po niyan. No? At least nabubuksan na po ang inyong kaisipan na ang nangyayari ngayon sistematikong mga hakbang para mapabagsak ang mga Duterte sa politika dito sa ating bansa. Pag-uusapan din po natin yan, medyo namumulat na po ata ang mata nitong si Vice President Sara Duterte. At sana naman makita na niya ang lahat ang nag-uudyok sa lahat ng kaganapan na to dito sa SMNI, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, ang administrasyon nitong kanyang sinuportahan nung nagdaang eleksyon na si Marcos Jr. Unahin na po muna natin itong kay Senator Cynthia Villar. Ang sabi po dito ang sabi po nitong si Senator Cynthia Villar dito kay Pastor Apollo Kibuloy, kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako dyan sa case na yan. Medyo di ako naniniwala dyan sa case na yan. Matagal ko na siyang kilala. Parang hindi naman siya yung mukhang gagawa ng ganun. Yun nga mga kababayan. Ito yung paulit-ulit nating sinasabi dito. Yung mga politiko po na yan, medyo allergic po yan doon sa mga personality na involved sa mga illegal. Dahil isang picture lang yan, tapos biglang sumingaw ang bantot nitong individual na to, makakaladkad din yung mga politiko na yan. Kaya itong mga high profile na politician na to, pinagtatanggol itong si Pastor Apollo Kibuloy at sinasabi nila na hindi ganon ang pagkakakilala nila dito kay Kibuloy. Mas credible po yun doon sa mga tumiwalag na membro na kung saan sinasabi ng mga nasa loob, napakarami daw pong ginawang kabalbalan nung nandoon pa sila sa loob ng kingdom. Mas credible po itong mga politiko na to, kagaya nitong si Senator Robin Padilla. Ito po yan mga kababayan, bago pa po maging senador, itong si Senator Robin Padilla, kakilala niya na po itong si Pastor Apollo Kibuloy. At talagang pinaninindigan niya na yung ginagawa nitong si Pastor Apollo Kibuloy na pagtulong sa ating pamahalaan para masawata itong mga makakaliwang grupo na to, dapat ituring natin siyang hero. Ituring po natin siyang hero. Ngayon, itong politiko kahapon, hinighlight lang nila yung sinabi nitong si Senator Robin Padilla na ituring nating hero na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang po ang kanilang kinuha doon sa kanyang press con. Hindi po nila ipinaliwanag yung bago niya sabihin yung mga litanya na yon. Ang sinasabi nitong si Senator Binoy, matuturing natin siyang bayani sa paglaban dito sa mga makakaliwang grupo. Ito ang hirap po dito sa mga pahayagan na to. Pagka merong sinabi yung isang politiko, gagamitin pa po nila yung sinabi nilang yon laban sa kanila. Na hindi pinapaliwanag kung bakit napunta yung politiko na yon doon sa partikular na mga salita na yon. Yan po ang problema dito sa ating mga pahayagan na to. At halatang-halata po na bumabaling po sila dito sa mga senador at congressman na talagang gustong mapabagsak itong si Pastor Kibuloy. At sunod-sunod na po kasi yan Wag na tayong maglokohan. Napakalaking bentahe ng SMNI kung sakaling kumandidato itong si
Vice President Sara Duterte ng pagka-president. Though matagal pa naman yan. Matagal pa naman yan. Baka ang kinakatakot nitong administrasyon ni Marcos dahil nakita nila ang lakas nitong SMNI nung nagdaang eleksyon pagdating sa social media. Baka yaang mga tatakbo sa susunod na eleksyon, puro mga Duterte ang manalo, puro mga kaalyado ng Duterte ang manalo at gagamitin nila tong SMNI para sa kandidatura nitong mga kaalyado ng mga Duterte. Yun po ang tingin nating isa pang dahilan kung bakit gustong pabagsakin nitong administrasyon ni Marcos Jr. itong SMNI at itong si Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon naman po mga kababayan, dumako na po tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi po dito sa post ng page na isa sa mga pagmamay-ari ng mga congressman may-ari dyan ang tawag dito, yung Pilipinas Today na yan, Pilipinas Ilocos Today, Tonight Pilipinas, lahat po yan pagmamay-ari ng mga congressman yan. Ang sabi po dito, VP Sara, target ako ng organized demolition job. Ngayon mo pa lang napansin, madam? Para ka namang pagka merong nangyari tapos tumalikod ka tapos bigla mong sasabihin, ay meron palang ganon. Late reaction ka naman eh. Huwag ganon, madam. Doon pa lang sa doon pa lang sa confidential fund mo, dapat pansin mo na demolition job to para sa mga Duterte. Yung nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy, kasama yan doon sa sistematikong paninira sa inyong mga Duterte. Kasama po yan kasi itong si Pastor Apollo Kibuloy, kilala po yan bilang isa sa mga malalapit na high-profile individual na malapit dito sa mga Duterte. Nga parang binato itong si VP Sara, aray, sabi niya, pagkabato sa kanya, naglakad pa siya eh. Noong na-realize niya na, aray, gumanon siya eh. Pagka na-realize niya na ganon, late reaction na po siya. Wag ganon, VP Sara. Pangit nung analogy natin. No? Parang yung napag-usapan namin kagabi, may pumutok eh. Boom! Gumanon, tapos tumalikod. Pagka nakalimang hakbang yung narinig niya, ay, ba't parang may pumutok? Ganon po si VP Sara eh. Late reaction. Pangit pa rin ang analogy natin. Ito po mga kababayan, bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, taksil, at isang warlord, sabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. VP Sara, hindi naman mangyayari yan kung walang basbas nitong si Marcos Jr. Kaya huwag ka nang magtaka. Lahat ng nangyayari na yan, wala kang dapat ibang sisihin kung hindi itong si Marcos Jr. Anong mapapala nitong mga ordinaryong politiko sa local level? Dito sa mga senador, dito sa mga congressman, sa mga ibang congressman, meron talagang vested interest yan kaya sinisiraan itong si VP Sara. Anong mapapala nila para siraan ka? Ang ang grupo lang diyan na gustong manira sa iyo, yung nakikita kang magiging hadlang ka sa susunod na eleksyon, 2028 election. Yun lang po ang nakikita natin dito, VP Sara. Kaya buksan mo ang iyong mga magagandang mata para makita ang katotohanan kung sino talaga ang naninira sa'yo. By the way, shout out kay Mama Joey. Hindi mo pera yan. Kung gusto nyo po to, i-chat nyo lang po si Ma'am Joey. No? Papadalhan po niya kayo ng ganito. Ayun na nga, kung itong si VP Sara, ngayon mo palang napapansin, madam, na merong ganyang klaseng bagay na nangyayari ngayon sa ating bansa. Isa lang ang dapat mong sisihin dyan. Hindi itong si Romualdez kasama yan doon sa mga makinarya, ika nga. Pero isa siya sa mga magbebenepisyo. Kasi siya yung pumupustura di ba? Siya yung tumitikas na maging presidente. Huwag naman po tayong maglokohan dito. Tagal na po nating pinapanood ang politika sa ating bansa. Buka pa lang ng bibig ng isang politiko kahit 10 years from now pa lang ang politika, ang eleksyon, masyado na pong nakikita na po natin na talagang mayroong pinaplano yung mga na yan, mga crocodile na yan. Meron po silang mga vested interest kaya kasi sinisiraan VP Sara. At hindi naman mangyayari ang lahat ng yan kung walang basbas ng iyong apo lakay, VP Sara. Yung nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi mangyayari yan kung walang basbas nitong si Marcos Jr. Ngayon, kung mangyari man yung mga yan,
Kung mangyari man yan na walang basbas nitong mga matataas na opisyal ng pamahalaan na to, hindi po magpa-prosper yan. Hindi i-cover ng mga media yan. Hindi lalaki ng ganyang kalaki yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy kung walang basbas nitong si Marcos Jr. Kaso, sa tingin po natin sa tingin natin, gusto rin itong si Marcos Jr. Pagka nasiraan itong pagka napasara si Kibuloy, wala nang makinarya yung mga Duterte. Lakas po sa social media. Sa bagay, kahit wala naman po ang SMNI, daw malakas talaga yung SMNI. Kahit wala yung SMNI, marami naman po talagang vlogger na talagang co-cover kung ano man kung sino man yung mga kamay na itataas nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa susunod na eleksyon. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito sa dito sa pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng Kingdom. Ito po kasi yan mga kababayan. Kung inyong nasubaybayan itong mga kaganapan na to, yung sa speech nitong doon sa official statement nitong si Pastor Apollo Kibuloy, sinasabi po niya na gustong kunin yung mga ari-arian na ang KOJC. Ngayon, itinalaga po bilang administrator itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte para po siguro hindi magawa nitong mga masasamang loob na to ang pinaplano nila sa mga ari-arian nitong si KOJC. Kasi ang humahawak sa mga ari-arian ng KOJC ngayon ang anong tawag dito? Ang tagapamahala, administrator ng mga ari-arian ng KOJC ang ating dating Pangulo. Dadaan muna kayo kay Tatay Diggs bago nyo makuha o mailipat kung kanino mga pangalan ang mga ari-arian ng KOJC. At sa tingin po natin, kung yung pinaplano nilang gusto lang palitan ng mga makakapangyarihan na nila lang itong si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC, sa tingin po natin, itong mga membro hindi po kikilalanin kung sino man itong mga ipapalit sa kanya nitong mga gustong kumontrol dito sa SMNI. Ayun na nga mga kababayan, dito po sa bahagi ng video natin na to, atin na pong pag-uusapan. Atin na pong kikilalanin kung sino nga ba itong si Risa Hontiveros. Pakinggan po natin itong si Peter Mutok. Dati pong kilalang kasapi yan ng mga makakaliwang grupo. Pero ngayon, nagbalik loob sa pamahalaan at tumutulong sa ating gobyerno para masawata na at matapos na ang ginagawang pangungulekta ng revolutionary tax, panununog ng mga ari-arian ng mga negosyante at pagkitil sa buhay ng ating mga sundalo at pagre-recruit sa ating mga kabataan. Yan po ang ginagawa ngayon itong si Peter Mutok. Di ba? Napakaganda po, no? Tapos itong si Risa Hontiveros, ganyan ang mga pinaggagawa diyan sa Senado. Talagang magagalit po itong mga mga nakakakilala kay Pastor Apollo Kibuloy kung ano talaga ang naitulong niya para sa ating bansa. Doon sa pagdating sa religious aspect ng usapin na to, ayaw po nating pasukin yan. Dahil hindi po tayo membro. Balbasarado po tayo mga kababayan. Hindi po tayo membro ng KOJC. Hindi po natin pinapakailaman yon. Again, pagdating doon sa religious aspect o spiritual aspect na itong usapin na to, wala po tayo dyan, labas tayo dyan. Pero pagdating doon sa political aspect, talagang sasawsawan po natin yan. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Bago po ako magwakas, payagan ninyo akong magtalakay sandali dun sa ginawang kababuyan ni Risa Hontiveros sa mahal na Pastor Kibuloy. Sino po ba? Kilala ba ninyo si Risa Hontiveros? Naku po. Risa pa! May bagong pangalan itong si Risa. Risa. Kilala ko siya. Kilala ko siya. Kilala ko si Risa Hontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang PhilHealth ba yan? PhilHealth ba yan, sir? PhilHealth mo na. Huwag ka na mahiya. Ilabas mo na yung nalalaman mo sa PhilHealth. Hindi, joke lang. bababoy kay Pastor Kibuloy sa Senado nang walang kalaban-laban. Ang hinarap ay mga nakamaskara.
na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Wala, kasi nakita niyo naman po yung pagtalaka niya dito sa issue na to. Masyadong one-sided. Wala po siyang ganun. Dapat sana pinakita niya na humigit na siya. Talagang gusto kong bumalangkas ng batas kung sakaling tunay ngang naabuso itong mga kabataan na to, hindi na maulit sa mga susunod na panahon. Yung tipong mga ganun yung mga litanya mo, kaso hindi eh. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya. Hindi natin kayang gayahin itong si Hontiveros. Ang bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Tama! Bawal. Bawal. Bawal po, yan ay nasa Biblia, bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. Senator Risa, I hate to do this. Ayan. Naku po. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television? Akala ko nakiapid itong si Senator Risa. Nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader. Agoy! Talagang kinocross na nitong si Hontiveros yung linya na hindi niya dapat i-cross. Kaya pinaghiwalay ang politika at relihiyon. Meron dahilan po bakit sineperate yung dalawang yan. Pinaghiwalay po yan. Itong si Hontiveros, pilit niyang pinagmimix tong dalawa na to. Inuulit-ulit mo. Inaakusahan mo. Sinintensyahan mo na sa mga interview. Napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist. Nangaabuso. Magnanakaw. Etc. etc. Bakit? Sino ka? Nangungulekta. Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Check na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Bakit kinakailangan babuyin mo, salbahihin mo, alipustain mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy. Napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice-presidente o presidente? Naku po, ayan na nga ba? Yun. Natumbok nitong si Peter Celis. Natumbok mo, sir. Gustong maging vice-presidente nitong si Risa Hontiveros. Yun po yun, mga kababayan. Parang makakakita na naman po ata tayo sa susunod na panahon na Duterte Dilawan. Parang makakakita po ata tayo. May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo. Uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka
ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy. Bakit? Tama nga naman po kung ano dapat sa korte talaga pag-usapan yung mga ganong klaseng kasisela na bagay. Kasi maraming naniniwala, maraming sumusunod, marami sa ating mga kababayan ng kasapi dito sa KOJC. Nasa 8 to 9 million po yan. No? Ngayon, ganun gagawin mo, talagang magagalit ang taong bayan. Eto magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Hontiveros. Yeah! Masyado akong, ewan ko, hindi parehas. Correct. Talagang binaboy, At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya ako, inire-raise ngayon yung issue, bakit? Ano ang iyong, meron ka bang moral ascendancy? Ayun. Anong moral meron ka? Wala. Bawal makiapit sa asawa ng Kirina ka pala! Kirina ka! Sikreto po ni Risa Hontiveros, ibinulgar na dito sa video na to. Naku po. Kirina ka pala! Kirina ka pala! Kirina ka pala! Kirina ka pala! Kirina! Yan pala gusto mo, sabi siguro ng mga membro. Yan ang gusto mo, Hontiveros, ha? Pagbibigyan ka namin, hiyaan sa publiko gusto mo, paninira gusto mo, ayan. Ha? Si Risa Hontiveros ay kabilang dun sa tinatawag na yung mga nagpapanggap mga left of center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Ito mga SOCDEM na tinatawag, no? Nung magkaroon po ng split sa Communist Party of the Philippines, ang nagkaroon ng tinatawag na RJ, yung mga rejectionists. Ito yung mga nanalig ng gusto kay Jose Maria Cis. Ito yung mga rejectionists, ito yung mga lumaban. Lumaban. Sa kabilang panig naman ay yung mga tinatawag na RA, yung reaffirmists. Ito yung mga nagtaguyod ng linya, yung armed struggle ni Jose Maria Sison. Itong sila, Risa Hontiveros, ay humiwalay sila. Ayaw nilang magpa-identify. Correct. Subalit, nung maging presidente si Noynoy Aquino, binigyan sila ng poder. At pinamahala sa kanila yung isang malaking programa ng reforma sa lupa. Ang akbayan na pinamumunuan niyang grupo nila Risa Hontiveros ay tinreten yan na papatayin ni Jose Maria Sison. Nagkagulo sila. At ang karamihan sa kanila ay lumapit sa amin. Isa ako sa nilapitan. Humihingi ng proteksyon. Ngayon, anong ginagawa niya? Nakikipaghimuran siya ng tumbong doon sa 3 kriminal sa Kongreso. Risa Basurera! Risa Basurera! Risa Basurera! Risa Basurera! Yan ang gusto mo, Senator Risa. Binababoy ka ng mga ng mga kasapi dito sa KOJC. Yan ba gusto mo? Gusto mong i-hot seat itong si Pastor Kibuloy? Hindi pa tapos to. Habang hindi mo tinitigil yung mga kabalbalan na ginagawa mo dyan sa Senado. Umasa ka dito sa mga kasapi ng KOJC na to na hindi ka rin titigilan ng mga to. Ito po yung nakikita natin dito, mga kababayan. Hindi titigil tong mga to. May makinarya. Tingnan natin kung saan pupulutin si Risa Hontiveros. Pero ang ating nakikita dito, Risa Basurera! Risa Basurera! Risa Basurera! Risa Basurera! Risa Basurera! Risa Basurera!
Kung kaya tayo nagkakagulo, sila ang lumikha nito. Masyado nilang minaliit, binaboy, ginago ang sambayanan. Yes! Yung ginawa ni Risa Hontiveros na pambabastos sa katauhan, yung pambababoy na ginawa niya kay Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng mga peking witnesses na mga walang muka, nakatakip ang muka. Hindi lamang si Pastor Kibuloy ang binaboy niya. Ang binaboy nila ay ang sambayanan. Tao ka ba? No! Ang bayan! Hindi magagabi! Ang tao! Ang bayan! Hindi magagabi! Ang tao! Ang bayan! Hindi magagabi! Ang tao! Ang bayan! Hindi magagabi! Yan ba gusto mo, Senator Risa Hontiveros? Maya, merong mga ganyang klaseng kilos protesta at iisa lang ang topic nila. Ikaw lang at wala nang iba. At ang majority sa ating mga kababayan sa social media ay sinusuportahan itong mga ganitong klaseng pagkilos. Dito po, basahin nyo na lang po yung mga comments sa baba. Hindi na po tayo Narito rin ako dahil gusto kong magpaalala sa inyo na pinag-aaway-away tayo ng mga komunista at ang paniwala nila ay nagtatagumpay sila. Sila Risa Hontiveros ay maliwanag na tumataya, sumusugal. Kahit na alam nilang malaki ang panganib na kung ang magtatagumpay ay ang CPP, NPA at NDF. At narito rin ako, gusto ko ipaalala sa ating lahat na ang kalaban ay ang kilusang komunismo. Correct. Hindi natin papayagan na lumala pa yan. Yes! Tama! Yan din ang itinuro sa atin ni Pastor Kibuloy. In fairness po doon sa ano na yon, doon sa talagang napaka-eager nitong sa SMNI nitong si Pastor Apollo Kibuloy sa paglaban dito sa mga makakariwang grupo na to. Doon talaga tayo bumilib sa kanya. Doon lang po mga kababayan. Bilib po tayo sa kanya pagdating doon. Talagang makikipag-ubusan siya ng resources para matapos tong ating local armed insurgency. Kontakan niyo mga kababayan, yung laban kasama ang bayan, programa po yun. Kaisa-isang programa sa telebisyon na kung saan talagang ang sole purpose nun, ibulgar, ilantad, pabagsakin itong mga makakaliwang grupo. Ngayon pa lang po tayo nakakita ng ganong programa at hindi po biro yun mga kababayan. Gaano kalaking resources ang iyong huhugutin para makapaglabas ka ng ganong klaseng programa. Diba? Hindi po biro yun mga kababayan. Kaya doon tayo bumilib. Ngayon, itong House of Representatives, yun po ang gusto nilang ipatigil. Itong mga makakaliwang grupo dyan sa yung mga salot dyan sa House of Representatives, ito si Raul Manuel, Franz Castro, Arlen Brosas, yun po ang gusto nilang ipatigil kasi nasasaktan po sila doon sa laban kasama ang bayan. So always mga kababayan, mag-iingat po kayo lahat, magkita-kita po ulit tayo mamaya. Basahin nyo lang po, panoorin nyo lang po yung mga ibang video natin dyan. Mag-ingat po kayo. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Maraming salamat po mga kababayan.